Hello all signs. Ito yung gabay ninyo for September 24 or 25. O kung kailan nyo man ito mapanood. Yan. Thank you so much for dropping by para manood ng aking reading. And regarding mga personal readings at kung ano-ano pa, tignan nyo na lang yung mga info. Ilalagay ko na lang at the end of this reading. Lahat ng kailangan yung details. Shoutout na lang sa ating mga members and subscribers. Yung mga names nyo naka-flex at the end of this reading. Start tayo kay Aries. Ano ba yung mga dapat mong malaman? Kung kailan mo man mapanood itong reading na ito, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. May water sign dito, may air sign na Gemini, may Sagittarius, okay? Meron ka ditong Pisces energy, Gemini, and Sagittarius. It could be na you are dealing with a person na parang may pagka-unstable. Pwedeng unstable siya emotionally. Pwedeng may pagka-irresponsible. Possible na ginagamit niya yung kumbaga parang minamanipulate ka niya kaya parang guilt tripping, ganun. Yun yung napipick up ko. Parang guilt tripper itong person na to. He or she will make you feel guilty para lang mamanipulate ka niya. Gagamit siya ng mga scenarios, no? Anything na pwede niyang magamit sa iyo. So, if this is a relationship, it could be na, yun nga, may pagka-manipulative itong person na to. And, maaaring, exhausted ka na, pagod ka na. This could also indicate the end of a relationship para sa inyo. Kasi siguro nga, na-overwhelm ka na dito. Feeling mo, ikaw lang palaging nag-a-adjust, ikaw lang lagi yung nag-e-effort. So, may pagka-selfish itong person na to. So, yan, pwedeng ito, yung iba sa inyo, kung hindi naman yan about love life, pwedeng nababurden kayo, ang daming responsibilities, and feeling ninyo, wala kayong maasahan, kayo lang mag-isa gumagawa niyan. Kumbaga, parang hindi nyo alam hanggang kailan nyo kakayanin itong mga burdens na to. Kung ano man yung mga burdens na yan, kung hindi man siya related sa love life, sa work, sa mga obligations mo, kung ano man itong nakaka-overwhelm sa'yo. And maaaring ikaw ay physically and emotionally drained. Yung iba, kailangan nyo lang literal na pahinga. Baka naman yun lang, baka talagang pagod lang kayo sa lahat ng stress, gawain, obligasyon, mga bayarin, kung ano-ano. Pwedeng ganun lang din. Kumbaga, yung iba pwedeng nagkakaroon kayo ng pagka-burnout yan sa ginagawa nyo. Monotonous na, whether sa relationship yan, sa career, or sa daily daily routine ninyo. Okay? Taurus. May mga dapat mong malaman sa Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watcher, Taurus. September 24, 25, or kung kailan mo mamapanood ito kasi timeless reading din naman ito. As long as tumutugma sa inyo. May Scorpio energy, may Leo energy, at saka Pisces energy dito. Kung meron ka mga ganyan sa placements mo, or kung may nakaka-deal ka ng mga ganyang signs. Itong person na to, may pagka-attractive siya. Maaring charming, attractive, handsome, maganda. Pero maaring itong person na to maaring sakit ng ulo mo. Kasi bukod sa pagiging attractive nito, pwedeng unreliable din siya.
Pwedeng nacha-charm ka lang talaga sa looks. Kasi nga attractive siya. Kaya lang madalas hindi siya available, or maaaring may pagka playboy, playgirl, may pagka playboy nga to kasi nga attractive siya. So babae to o lalaki to, maaaring may mga kompetensya ka kasi nga attractive. At ang naano ko dito pwedeng oo, ganyan nga yung jowa mo, partner mo, pero parang hindi ka naman kampante kasi ganun nga siya. Pwedeng habulin. O pwedeng may mga kompetensya ka. Okay, so iba dito may mga gusto ko yung i-pursue. Baka nasa creative side kayo. Naghahanap kayo ng something na yung na-enjoy nyo yung ginagawa nyo. So, ayan, pwedeng this is a creative endeavor para sa inyo. Starting a new project, a new hobby, o kung ano man ito. Something na talagang gustong-gusto mong ginagawa. O, ayan. Kumbaga sa trabaho, dahil gustong-gusto mo yung ginagawa mo, di ba ganun yung ganado ka, hindi ka napapagod. Kasi gusto mo yung ginagawa mo pero kahit na anong trabaho yan, kung talagang hindi yan yung trip mo, gusto mo, parang madali kang mabore or madali kang mapagod. Pero pag gusto mo yung ginagawa mo, 'di ba? Madalas kahit pagod na tayo, hindi kasi nai-enjoy natin ginagawa natin. Parang ganun yung napipick up ko. Ayan, pwedeng ibaan hindi kayo settled or happy about the connection, kung ito ay romantic connection. At pwedeng may may lakad or adventuring. Kumbaga parang you are embarking on something na exciting, adventure, naghahanap ka ng thrill, excitement, kung ano mang activity yan o kung ano mang idea yan na meron ka. Pero possible nga na may travel, possible na rin na may i-offer sa'yo dito and magkaroon ka ng opportunity na mag-explore. Yan, mag-explore, makapag-travel, makapag-seek ng adventure sa ibang place or sa ibang field. Ayan. Hello, Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watcher. Ito yung iyong gabay. Tagalog horoscope. September 24 to 25 or kung kailan mo mapanood dito, Gemini, kasi timeless reading din naman ito. May Capricorn energy dito. Baka may ganyan ka sa birth chart mo. May Leo, may Scorpio. Kung hindi man yan sa birth chart mo, pwedeng may mga nakakadil ka na ganyang signs. Okay, napapagod na. Energy ng person na napapagod. Pwedeng hindi na magkasundo. Sa workplace man yan o sa relationship mo. Parang andun na yung feeling mo na let go mo na ba to? Mag-give up ka na ba? Nakakatamad na, nakaka-drain na. And siguro baka nag-i-explore ka na ng ibang possibilities with the 7 of Cups. Ayan, siguro naghahanap ka na lang siguro ng ibang opportunity. Nag-iisip ka na baka sa ibang relationship or sa ibang lugar o sa ibang trabaho mas magkakaroon ka ng growth. So, nakikita ko dito pwedeng may mga pinaponder ka, pinag-iisipan ka ng mga opportunity somewhere or sa ibang kung about relationship man yan or about sa career mo. Dito sa kasi sa Three of Pentacles mo, it seems na parang walang unity. Walang partnership na matino. Walang cooperation. Kasi parang dito parang isa lang. Baka mamaya feeling mo ikaw lang yung gumagawa dyan. Or pwedeng hindi nga nagja-jive yung kayo nung mga kasama mo dito, kung sino man tong kapartner mo, kabanding mo rito. Mayroong may conflict or disharmony. Kawalan ng unity, cooperation.
Yung iba nawawalan kayo ng self-esteem. Or yung iba maaaring na-overwhelm kayo sa situation ninyo. Yung iba meron kayong mga wini-wish. O nag-i-imagine kayo ng mga ibang possibilities o opportunities. Okay? Lipat na tayo kay Cancer. Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watcher. Ito yung gabay mo, Tagalog horoscope for September 24 to 25 or kung kailan mo mapanood ito kasi timeless reading din naman ito. Pisces energy, meron ka ba sa chart mo niyan, Gemini? Or kung wala, maaaring ito yung person na nakaka-deal mo. Parang meron dito kayo sa situation na nafu-frustrate kayo, nai-stress, or feeling hindi secured. Siguro yung iba baka iniisip nyo, talikuran nyo na lang ba to? Malis na lang ba kayo? Or mag-stay pa ba kayo? Bigyan nyo pa ba another chance? One more try? Relationship man ito, career o negosyo, kung ano man personal na na goal mo or endeavor mo. So yan, pwede kasing nai-stress na kayo, napuprostrate na rin kayo eh. Parang nawawala ng pag-asa. Yung iba pwedeng nako-confuse na rin ba kayo? Yun na nga, kasi nga, iniisip nyo, magi-stay pa ba kayo dito? O maghanap na lang kayo ng ibang opportunity, iwan nyo na to, talikuran nyo na to. O mag-move forward na lang kayo. Parang gano'n. Relationship man yan, career man yan, o kung ano man yan, dinidil mo. Iba, napuprostrate kayo kasi parang wala kayong kapanatagan dito eh. Wala kayong peace of mind dito sa trabaho na to o sa relationship na to. Pwedeng yun yung reason. And pwedeng matagal na rin kayo nagsasuffer. Kasi this is card of suffering. So yan, pwedeng yun yung inaano ninyo. Kung itatry nyo pa ba? I-stay pa ba kayo dito o hindi na? Okay, lipat na tayo kay Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung inyong gabay or Tagalog horoscope for September 24 to 25 or kung kailan nyo man ito mapanood. Timeless reading naman ito. Taurus energy, meron ka ba niyan sa iyong birth chart? Merong Virgo, Leo. Kung wala naman, pwede yung mga signs ng mga person na makakadil mo or significant dito sa situation mo. Wow, so nakikita ko napakaganda na energy mo dito, Leo. Ginagawa mo lahat ng kaya mo pagdating dito sa bagay na to. Mapasa personal mo man yan or sa relationship mo or sa career mo, sa negosyo. Nakikita ko na binubuhos mo talaga yung effort, yung discipline, and nandoon ka ng pagiging palaban na kahit na anong challenge yung kaharapin mo, talagang disidido ka, nagagawin mo lahat, no? Kumbaga against all odds, baliwala kasi ganun ganun ka solid yung iyong disposition, yung goal mo para doon sa iyong goal. So, nakikita ko maaaring yung iba dito may mga sagabal, may mga kakaharapin kang challenge. Pero willing ka eh. Willing kang pagdaanan yung mga bagay na yun. Ang importante sa iyo is magkaroon ka ng growth or para doon sa iyong goal, buo yung loob mo. Kaya ang sabi ko lahat all in, discipline, lahat-lahat. And itong bagay na to, or kung ano man ito, na tinutukoy ng cards dito, kailangan talaga ng hard work. At nakikita ko naman na na very, very productive ka, ayan, nag-e-effort ka, naglalaan ka ng time mo dyan, pinagbubuhusan mo talaga lahat. So, iniisip mo ito ay para sa iyong personal growth.
Si pwedeng iba sa inyo, may pagka-perfectionist kayo. Lahat ng maliit na detalye, importante para sa inyo. Okay, well, nakikita ko lang dito, may kakaharapin kang challenge, or competition. Pero andun talaga yung iyong andun yung pagiging solid mo. So, na-feel ko naman magiging carry bells mo lang yan. Ilipat na tayo kay Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers, Virgo, ito yung gabay ninyo. September 24 to 25 or kailan nyo man tumapanood, timeless reading din naman po ito. May Pisces ka ba sa iyong chart? Libra or Sagittarius? So, kung wala man, ito yung mga sign na maaaring makakarap mo nandito sa present situation mo. Kailangan ng pahinga. This period ng break or recovery. Meron ka Temperance tsaka Four of Swords Hindi ko alam kung galing ba kayo sa isang nakakapagod na sitwasyon or yung nandoon kayo sa recovery period dahil galing kayo sa sakit, galing kayo sa crisis, galing kayo sa stress. Pero yan, kailangan nyo ng pahinga. Kailangan nyo ng time para sa sarili nyo, Virgo, para makarecover kayo. Yung katawan mo man yan, yung isip mo, yung emotion mo. Kailangan mo lang ng time na ilalaan mo, bibigay mo sa sarili mo para maging better ka na uli or maka-bounce back ka. Baka iba sa inyo galing sa leave, kung galing kayo ng maternity leave, sick leave. Yung iba naman dito, maaring meron kayong matupad something with something na gusto with the 9 of Cups. Maaaring maging wish come true yan para sa inyo. So, nakikita ko dito, worth it naman ito. Feeling mo, magiging worth it ito. Nakikita ko na masasatisfy ka. Andyan yung fulfillment, yung contentment. So, nakikita ko yung iba, balance naman. Balance mo pagdating sa relationship ninyo. Andyan yung lahat ng kailangan mo, halos kompleto na na harmony. Kung hindi man yan about love life relationship, pwedeng sa ibang bagay. Pwedeng ganun yung overall energy, na parang kumpleto. Kailangan mo lang talaga pahinga. Kailangan mo lang recovery period. Pero sa tingin ko, kung yan yung gusto mo mangyari, magkaroon ka ng time, makapagbakasyon ka, or kung ano man yan, mukhang ipagkakaloob naman sa'yo with the 9 of Cups. Okay, so nakikita ko lang dito is, kailangan mo ng patience, kailangan hinay-hinay lang, balance lang. Yun yung parang sinasuggest sa'yo ni Temperance card mo. Okay? Lipat na tayo kay, Libra. Hello, Libra. Ayan, happy birthday sa mga Libra nagse-celebrate ng birthday ninyo ngayon. Ito yung gabay mo, Tagalog horoscope mo for September 24 to 25. Sun, Moon, Rising, Venus. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Pero timeless reading ito, Libra, kahit kailan mo tumatsempohan. Oops! Nagwawala yung mga bara mo, Libra. Okay, baka meron kang Cancer sa iyong birth chart. Or Leo, kung wala naman, maaaring ito lang yung mga energies ng mga taong nandito sa sitwasyon mo. So, may Cancer dito, may Leo. Okay. Nakita ko dito, Libra, kailangan mo ng time management, kailangan mo ng discipline. Kung talagang gusto mong marating tong goal mo, or meron kang specific na gustong ma-accomplish, etong week na ito, kailangan mo ng discipline. Hindi pwedeng walang discipline. Hindi pwedeng wala ring goal, walang plano. Okay, nakikita ko dito, kawalan ng control Baliktad kasi yung baliktad yung Chariot card mo. So, kailangan magkaroon ka ng control sa sarili mo or magkaroon ka ng control dito sa situation mo, not the other way around na ikaw yung namamaniobra dito, ikaw yung nako-control. Dapat ikaw ang in control dito. Kung ano yung pinag-uusapan dito,
Sa sarili mo man yan, sa mga gawain mo, sa relationship mo, o kung saan. Sa trabaho, hindi ko alam. Pero, ang importante dito yung pwedeng decisiveness. Kasi pwedeng baka urong sulong ka wala kang, alam mo yun, hindi tuloy-tuloy yung progress mo kasi at some point parang tumitigil-tigil ka dito, nawawala ka dun sa sa flow, nawawala ka doon sa path mo. Kailangan continuous. Okay, may person dito na may mga hidden agenda sa'yo. Libra, or person na meron mga tinatago, hindi ko alam kung sino yan. May to. May pagka selfish itong person na to. Okay, so meron kang, ewan ko, parang may person dito na siguro nag-iiwasan na lang kayo para lang wala nang gulo, wala nang away, conflict. Parang tanggap nyo na rin naman sa isa't isa na ganun na yung ninyo, yung ganun na kayo sa isa't isa, hindi ko alam. Pwedeng romantic, pwedeng hindi Pero siguro the best nga dito, instead na magkaroon ng parang yun na lang yung naisip ninyong solution doon sa situation. Iwasan na lang. Wala na rin kasi kayo magagawa kung hindi naman din kayo magkasundo ng taon na yan. Okay? Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung inyong Tagalog horoscope gabay for September 24 to 25, or kung kailan nyo man mapanood, kasi timeless reading naman ito. As long as nakaka-resonate po kayo kung kailan nyo mapanood ito. Baka meron ka sa chart mo Cancer and Aquarius. Wala naman, pwedeng yan yung mga energies na makakadil mo dito sa sitwasyon na to, or dito sa week na ito. Okay. So, ang nakikita ko dito is ewan ko, parang third party situation. Mas maganda mag-focus ka na lang sa sarili mo, Scorpio. Kung hindi ka naman alam mo yun, kung hindi naman niya maibigay yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya, mahalin mo na lang yung sarili mo, parang yung sinasabi ng card mo. Sorry naman dear, pero yun yung sinasabi. Pero parang meron dito kasing energy na hindi pa tapos ang lahat, or hindi pa ready na talikuran, hindi kaya, hindi pa ready makapag-move on. Pwedeng galing ka sa third party, or pwedeng galing ka or nakaka-encounter ka niyan sa present mo. Kasi, etong reading na to guys, hindi ko kontrolado yung kung past, present, or future man yung lumilitaw dito. Hindi sa isa-isip nyo na lang na hindi ito personal reading. So, for sure, hindi ito sukat na sukat 100% sa sitwasyon ninyo. Pero, ang nakikita ko dito pero nakikita ko unti-unting, kumbaga dati kung naging dependent itong person na to, nakita ko na hindi na siya umaasa tinatry niya as much as possible, i-touch na yung sarili niya. Parang tanggap na rin naman niya kasi nga kung nagkaroon nga ng third party dito situation. Yun nga lang, may mga unfinished business pa kasi dito. Pwedeng may mga emotional baggages dinadala-dala, kaya hindi ganun kadali. Romantic man yan o hindi Kung sino man itong person na to na nagkaroon ka ng conflict. Pero kung sa love life, possible na third party. Iba parang nawalan ng connection. Bigla na lang, hindi na kayo nag-uusap. Iba parang may mga intriga pa dito. Next, Sagittarius.
Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yun yung Tagalog horoscope for gabay for September 24 to 25 or kung kailan nyo man mapanood itong reading na ito. Timeless naman ito. O baka meron kang Cancer sa birth chart mo, Virgo and Taurus. Pero kung wala, pwede yan yung mga signs ng nakakadil mo. Merong person dito na malakas yung insecurity niya, whether ikaw yan or yung person na nakakadil mo. O pati ultimo mga barkada, kaibigan, pwedeng pinagseselosan. Or meron ditong mahilig gumimik, mahilig magparty, inom-inom, no? Kaya siguro kaya siguro yung isa nai-insecure dito, wala siyang tiwala, napaparanoid. Kasi kung kani-kanino nakikijamming to, and possible na may third party situation pa, o may potential. Kung hindi ito about love life, a person na kailangan niya ng guidance. Parang nawawalan siya ng nawawala siya sa katinuan. Oo. Pwedeng napapariwara, kailangan ng guidance. Meron ako nakikita dito person na parang detached siya eh. Hindi siya parang dumidistansya. May iwas na energy. Okay? So, yan. Lipat tayo sa Capricorn. Yan. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung inyong Tagalog horoscope or gabay for September 24 to 25 or kung kailan nyo na mapanood itong reading na to. Gusto ko sa naka-resonate kayo, timeless reading naman ito. Opya. May Aquarius energy, may Leo. Yes, strong energy ng Leo. Baka meron ka niyan sa chart mo or may nakakadil ka na Leo and Aquarius. Wow! So, reconciliation. May gustong mag-reach out sa'yo, may gustong ayusin, makipagbalikan, makipagbate, o kung jowa yan, makipagbalikan. Pero ang reconciliation naman is hindi naman laging sa jowa, no? So, yan. Depende kung ano yung nag-a-apply sa sitwasyon nyo, no? Hindi naman kasi personal reading to. Basta, nandun siya sa o ikaw man yan, Capricorn, baka ikaw naman yan, na gusto mong makipag-peace na lang, makipag-ayos. Very, very determined itong person na to. And, kahit siguro mahirapan siya, gagawa siya ng way. O, ikaw man yan, yung person na nakakadil mo, gagawa siya ng way. Nakikita ko someone na willing na bumawi or mag-sorry. At nakikita ko is panunuyo or magiging siya, persistent siya doon sa kanyang goal na magkabati, magkaayos. Okay, pwedeng si Seven of Wands naman, kung hindi naman about yung binanggit ko kanina. Pwedeng naman ito meron kang gustong-gustong gawin, pero pwedeng maraming sagabal or challenge pagdating dyan sa bagay na gusto mong makuha or ma-achieve. Or kung travel ito, maraming delay, yan. Or pwedeng may mga kumukontra dito, tao man yan or pagkakataon man itong nagiging blockage dito sa gusto mong mangyari.
Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung Tagalog horoscope nyo or gabay for September 24 to 25 or kung kailan nyo man mapanood itong reading na to. Timeless reading naman po ito kaya no problem. Meron kang Cancer energy, tsaka, okay, Cancer. Okay, Venus. So, baka meron, ay, sorry, Venus. Mars. Mars and Jupiter energy. O, baka meron kang nakakadil na Pisces o meron ka niyan sa birth chart mo. Kawalan ng closure. Kawalan ng closure. Oo, pwedeng sa romantic ito or hindi, ha? Meron something dito na hindi pa tapos. O kung trabaho yan, may nakabinbin. Or something na naudlot, hindi pa nakompleto, hindi na-accomplish. Kung sa relationship, ayan. May mga unfinished business, pwedeng malabo, walang finality. Kulang nga sa closure. Ngayon, kung mga bagay-bagay naman na mangyayari, pwedeng akala mo tapos na pero hindi pa tapos pala. Oo, akala mo tapos na yung mga akala mo tapos na yung mga aberya, yung mga unexpected pero meron pa rin. Merong energy dito ng someone na hindi interesado doon sa sa inaalok sa kanya or kung ano man yung nandito sa harapan niya, ikaw man yan or kung sino man tong person na to, hindi siya interested o maaaring hindi niya tanggapin yan kasi hindi ito yung gusto niya or yun na nga, pwedeng bored, unhappy meron dito sa present. Maganda ka, Aquarius, sa mga bagay na yon, the Tower, sa mga bagay na maaaring magdala ng ano bang tawag dito? Disaster. Oo. Tower yan eh. Sabihin na natin may mga dito. May mga banggulat. May mga aberya, ayan. Pwedeng may mga aberya. Okay? Lipat na tayo kay Pisces. Pisces, ayan. Ito yung gabay mo, Tagalog horoscope mo for September 24 to 25. Or kung kailan mo man mapanood ito, para sa Sun, Moon, Rising, Venus, signs, or cross watchers, pwede rin naman. So, as nakaka-relate po kayo. O baka meron ka sa birth chart mo na Aries at saka Pisces energy. Kung wala naman, maring ito lang yung person na nakakadil mo. Nakikita ko dito, a person na inaabuso niya yung kanyang position, authority. A person na dominant. Controlling. Or someone na walang integrity, may pagka-irresponsable, umiiwas sa obligasyon. Either yun. Kasi either ka walang responsibilidad or sumusobra naman siya na ina-abuse niya yung power niya. Sabi ko nga, ina-abuse niya yung kanyang position. Kung sino man yan. It could be related to someone who is may malaking responsibility or someone or boss or father, parang ganun.
Kasi si Emperor is simbolo ng ano eh, patriarch. So, pwedeng ano, someone who is in a, ano, yung ganong position. Sa family man yan, or sa ano, sa career. Merong ano, something na kinikip sa sarili with the High Priestess and the Moon card. Pwedeng ano, yung iba tinatago yung emotions nila. Oo, pwedeng may mga kinikimkim or sa High Priestess kasi is parang sacred knowledge eh. Someone na meron siyang ano eh, may potential or may nalalaman siya pero tahimik lang or meron siyang alam na hindi niya sinasabi. Keep niya sa sarili niya. Secret, no? Secret. Or pwedeng si Moon card is ano, yung period ng pagiging ano, unstable pagdating sa emotional. Oo. Si Priestess naman is about intuition. So, pwedeng ganon, siguro, huwag kang mag-rely sa iyong emotions. Gamitin mo yung intuition mo pagdating dito sa sitwasyon mo, Pisces. Pwedeng ganon. And kailangan ng discipline kung ikaw naman ang pinatutungkulan nitong card mo. Huwag maging matigas masyado ulo, huwag maging padalos-dalos, porque meron kang ganitong privilege, o may ganito kang power. Ayan. Kumbaga, huwag abusuhin. Kung ano man yung tinutukoy dyan, huwag abusuhin. Okay? So, ayan. All signs, maraming salamat sa pag-drop by para manood ng aking reading. Sana makatulong sa inyo itong reading na to. Maraming salamat. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.